bakit niya tututukan itong kumpanyang to? Bakit niya tututukan yung particular operation na to? Sa dinami-dami ng problema natin sa droga, peace and order, kidnapping, yan ang tututukan ng Yeah. NBI? Pag Duterte ka, sabi ko na nga ba, talagang kakasuhan ka ng gobyernong Marcos. Pero ito, kakaiba itong sinapit ni Mike Defensor eh. Dahil buong pamilya niya, dinamahin po dito ni Matibag. Ito ay, alam na natin, gawa-gawang kaso. At may utos nito, siyempre si Bangag. Eh si Mike Defensor, siya ho yung sumusuporta sa 18 soldiers, ex-soldiers, patungkol po sa mga mali-malitang pera na ipinapasok ng mga kawatan sa gobyerno at maraming deliveries sa pamilyang Marcos, Sandro, Lisa, siyempre kay Bangag at Martin Romualdez. Kaya naman, hindi po nakapagtataka kapag ay kinakasuhan itong si Mike Defensor Santiago at ginigipit dahil sa kanyang ipinaglalaban. Pero sumabog po ang galit ni Mike Defensor dito kay Matibag. At ayon sa kanya, huwag pong idamay ang kanyang mga pamilya. At yung asawa rin ni Mike Defensor ay pumalag, naglabas din ng statement labang kay Matibag. At dito po, sa interview ni Mike Defensor, talagang palpak ang drama at script nitong si Matibag laban kay Mike Defensor. Hindi lang kay Mike, kundi buong pamilya niya. Pati anak niya na lalaki, kasama rin din po eh. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din ho. At syempre, ngayon po ay Abril Batchenko, April 25, 2026. Ngayon po ay kaarawan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Okay, pakinggan po muna natin, panoorin po muna natin ang munting birthday greetings ko kay Pastor Quiboloy. Narito po. Happy birthday, Pastor. Happy birthday po sa inyo, Pastor Apollo C. Quiboloy. Maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa Birada Aguila at maraming salamat sa pagbibigay po ninyo ng inspirasyon sa aming mga political vlogger at nabigyan nyo po kami ng puwang dito sa Isiminay at binigyan nyo kami ng espesyal na programa para sa mga Pilipino at sa kagaya naming mga political vlogger. Nag-level up po kami, Pastor Apollo C. Quiboloy, nang dahil po sa inyo. Ang wish ko po sa iyo, Pastor Apollo C. Quiboloy, sana po matapos na ang mga dagok na dumating sa buhay ninyo, sa buhay ng KOGC, SMNI. Dahil alam po namin na ito ay political persecution lamang at ito'y gawa-gawang mga akusasyon laban po sa inyo. Tatag lang, Pastor Quiboloy, sana matapos na po ito para makasama na po namin kayo dito po sa labas at sa SMNI. At happy birthday po. More years to come. Stay good health at sana marami pa po tayong pagsasamahan na taon dito sa Birada Aguila kasamang Isiminay. Happy birthday po, Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayan po, at birthday po ni Pastor Quiboloy. Sana man lang ho ay matapos na po ang paghihirap ni Pastor diyan sa detention center na sa mga akusasyon na hindi naman niya ginawa at matagal na pong nabasura. Ganun talaga. Pag ikaw ay supporters ng mga Duterte, panigurado, gigipitin ka ng mga Marcos. Sana man lang ho, huwag magaya itong pamilya ni Mike Defensor sa sinapit ng KOGC at sinapit po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sana man lang ho. Pero ito po ay pumalag dito si Mike Defensor at ang kanyang pamilya, sa particular yung kanyang may bahay, sa mga gawa-gawang issue drama na palpak ni Matibag. Pakinggan po muna natin yung balitang ito para ma-guide tayo. Kaso nga lang, ang tindi po ng balita eh. Parang convicted na itong si Mike Defensor at akala nila ay may ginagawa talagang masama
O ito, pakinggan natin. Bistado ng NBI ang umano'y prostitusyon at paggamit ng iligal na droga sa isang family KTV sa Pasig City. Dawit sa iskandalo ang anak at asawa ni former Congressman Mike Defensor. Ang detalye sa Family KTV, no? Para bang sinabi nila kay Mike Defensor yung KTV, anak ng kagwang mga KTV bar. I-awards ng mga balita talaga tong mga bayarang mid-right. Tangina mong bilyonaryo. Masyadong mga mga halatang bayad. Tuloy oh. agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa NBI sa Maynila. Andrea, ano ang iyong update? Corina, tama ka, malalaking mga pangalan nga ngayon na dadawit dito sa tinukoy na sex at drug den na sinalakay kamakailan lang ng NBI sa isang high-end KTV sa Pasig City. Kasama sa mga sinampahan ng reklamo ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. KTV sa papel pero nang pasukin ng mga operatiba ng NBI Special Task Group, isa pala umanong pugad ng sex trade. 16 na individual ang arestado, kabilang ang ilang mga empleyado. Lampas 50 naman ang nasagip na kababaihan na biktima umano ng pambubugaw. Kasabwat daw ng nasabing KTV ang kadikit na hotel na kinokontrata para magsilbi umanong tuluyan ng mga customer at ng mga binugaw na biktima. Aabot daw sa 5 hanggang 15,000 ang alok na sexual services ng establishmento. Bukod sa umano'y sex trade, lumalabas ding drug den ang lugar matapos na tumambad sa mga operatiba ang illegal na droga sa kasagsagan ng operasyon. Matagal na raw na nag-ooperate sa business district sa Pasig ang KTV na ito. Yung hotel operations at saka yung sa KTV, yung modus talaga nila magkarugtong structurally, tapos yung there's an ecosystem, kumbaga, so to speak, na pagkatapos nagkasundo, dadali mo sa kwarto sa taas. Matagal na raw to, nagpalit-palit na nga ng pangalan. And ang sabi-sabi nga, medyo malakas yata yung kapit nito dahil tuloy-tuloy yung operations. Matagal raw. Nagpalit-palit ang pangalan. Tang inumin, oh. Grabe, no? Kinukunik talaga doon sa building itong nangyayari dyan. Mamaya, lilinawin po yan ni Mike Defensor kasi nga, alam naman natin itong Palacio de Polvoron, tangina, mga sinungaling, mga fake news maker ang mga inayupak. Saka nakikita nila magandang sasakyan yung pumapasok. Lumabas sa pagsisiyas Magandang sasakyan ng mga pumapasok. Anong paki nyo? Tanginawin mo, ikaw nga matibag, kumain ka sa restaurant, magkano binayad mo? Tangina, 126 tip lang. 126,000, di ba kayo? Sat ng NBI na ang presidente ng Zerin Development Corporation, ang kumpanyang may hawak sa hotel, ay ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor na si Julie Rose. Grabe, no? Antindi, no? Nang sabi, may-ari ng hotel ay yung asawa ni Mike Defensor. Dali kayo dyan. Din daw ng naturang korporasyon ng anak nilang si Miguel Gabriel. Kabilang sila sa mga sinampahan ng qualified trafficking charges ng NBI kasama ang hindi bababa sa 5 pang mga opisyal. Sa kanyang pahayag, itinanggi ni Julie Rose Defensor ang umano'y koneksyon nilang mag-ina sa establishmento at sa iligal na operasyon. Tinawag pa nitong political attacks ang mga aligasyon ng NBI. Anya, kung may personal o politikal na reklamo sa kanyang asawa si NBI Director Melvin Matibag, hindi na sila dapat dinadamay ng kanyang anak at ang 1,000 empleyado ng korporasyon na ngayon ay apektado umano ang kabuhayan dahil sa nangyaring raid. Sinagot naman ito ni Matibag. No, you have to face the law, no? Kung meron kayong ginawa na illegal, dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila nito. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts, tapos ngayon may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect yun doon sa politika. I don't think that is fair, no?
Patuloy na iniimbestigahan ng NBI ang kaso at posible pa umanong madagdagan ang mga kakasuhan. Corina, umapela rin si Matibag sa media at sa mga vloggers na itigil na ang pagpapakalat ng mga dokumento kaugnay sa kaso, lalo't hindi raw dapat na e-expose yung pangalan ng rescued victims. Pinasisilip na rin daw niya ito sa kanyang mga ahente at posibleng ipatawag ang mga matutukoy na personalidad na nagpapakalat ng mga dokumento. Corina. Andrea, sa pagkakaalam mo ba ay mayroon ng reaksyon si former Congressman Mike Defensor? Corina, sa panayam ni former Congressman Defensor sa mga kasama natin sa Abante, dumistansya muna siyang magkomento dahil hindi naman daw siya kasama sa mga kinasuhan. Pero sa kanyang pakiwari ay baka bahagi raw ito ng panggigipit sa kanya dahil sa nauna niyang kaugnayan sa 18 ex-Marines. Corina. Okay, so mayroon bang magsasalita sa mga na-rescue na mga babae? 50 daw, hindi ba? So wala bang ilalabas ang NBI na magiging parang malinaw na ebidensya na ito nga ang nangyayari sa loob ng KTV na yon? Corina, nakausap na nila yung mga biktima at posibleng nakapagbigay na rin ng mga pahayag. Pero ngayon kasi ay hindi na natin sila naabutan dahil na-turn over na sila sa proper authorities. Corina. Alam mo, yung KTV, hindi po yan ipinagbabawal, ha? Legal po yan sa ating bansa. Nakapagtataka kasi nasa Pasig City yung KTV, hindi man nakita ni Vico Soto ito, di ba ho? So ang nakakita pa itong si Matibag. Lulusot ka pa, Matibag. Ihalata naman, ito ay political persecution, panggigipit kay Mike Defensor, ang masaklap kasama buong pamilya. Pero ganito po, narito po yung side ni Mike Defensor. Kasi kung isa lang yung papakinggan natin, parang ang sama-sama ni Mike Defensor. Pero ito, pakinggan po natin yung interview na ito para maliwanagan tayong lahat. First thing is, I wanted to clarify something by you. The NBI charge sheet and the NBI press con on this referred to your son, but I noticed that in your wife's statement today, she referred to your child as your daughter. Could you set the record straight for us, please? Yes, yung anak ko niyan, si Miguel Gabriel, now she has opened that she has opened that she's gay, and so we address her as her, and we call her by the name of Mel. So she's the one na kasama siya dun sa sinasabi na involved doon sa corporation na sinasabi namin is not true. No, my wife gave a statement on this. Basically, ang nangyari dyan is that the establishment or the building is owned by us, not us, but many investors in a corporation. So, itong Chicago, particularly the club that they raided, is one of the lessors of that establishment. Just to give you an example, there are many KTV clubs all over the Philippines, but let's focus on, let's say, Soler, Okada, City of Dreams, and so on and so forth. So, ito yung mga establishments na parang pinapalabas nila na merong human trafficking. And that's very bad. Yung human trafficking kasi, pinapalabas mo na may coercion, may intimidation, by force, because that particular case is unbailable. Yeah. Now, why is it political? Paano hindi political? Ang daming trabaho ng NBI. Yung mga nightclubs, ang i-raid nila. And why did we say it's political? And why are we saying about the employees? Pangatlo na to. The first is a family-owned business of which I have divested even long before, 2-3 years before. Ang nagpapatakbo na yung wife ko tsaka anak ko. Yeah. Sinara din. And about 100 employees were involved there. Right. Another Yeah. company, there are about, I'm a very minority member, but they elected me as president, of which I resigned in January. Yeah. Again, inatake na naman nila, sinara nila. In total, again, in this particular case, yung Chicago Club, and then they're coming up with all these issues about human trafficking at saka drugs. Inatake na naman nila, and they raided it, and now they will file this case. So all in all, we're saying almost 1,000 workers are already affected. Yeah. Okay. In the middle of a crisis. No, let me just finish. In the middle of a crisis. Why would they do that in the middle of a crisis? We are willing and we are ready to legally challenge what they have filed. Right. And we can prove that they have they have no case against us. Pero paano yung mga empleyado? Kuwawa naman yung mga tao. Right.
There's a lot of points there, but first, Okay, dugtungan natin yung sinabi ni Mike Defensor. Ganito po yung nangyayari sa aking pagkaintindi. Yung building na yan, kung saan may niread itong NBI, na di umano'y meron silang nakikitang human trafficking at merong mga drugs, gumagamit ng droga, ay yung pamilyang Defensor ay parang merong share sila sa building. No? Pero yung Chicago na niread, na KTV bar, walang kinalaman yung pamilyang Defensor doon. Bakit? Kasi tenants lang ang mga yon. Kumbaga, umuupa lang sila doon sa lugar na yan. Kasi uso sa Maynila, no? Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Pero kang malaking building, so yung malaking building na yan, merong mga kwarto-kwarto dyan, no? Yung mga dinidivide, may mga division na pwede kang mag-business. So maraming tenants ito. Marami pong umuupa. It doesn't mean na may niread na kumpanya dyan, may kaugnayan ng may-ari ng building. Hindi pwedeng ikukunik mo sa may-ari ng building. Kasi ako, negosyante ako For example, ako businessman ako. May malaki akong building. So, siyempre, magpapaupa ako kahit sino papaupahan ko doon. Wala akong pakialam sa kanilang mga activities. Kung binigyan po ng permiso yan ng LGU, local government, at may mga business permit, out na ako dyan. Kung ano yung mga ginagawa nila, out ako dyan. Kasi nangungupa lang naman sila dyan Kung may mga kaso sila, bakit ako idadamay? Ang masaklap nga kinasuhan ba yung may-ari ng KTV bar? Sila ni Defensor tuloy kinasuhan, wala silang kinalaman dyan sa kumpanya. Yun ang pagkaintindi ko Tuloy, Mike. first of all, I mean, I don't think it's exclusive, right? Just because there's a crisis doesn't mean they can't investigate wrongdoing. But I want to be very clear about something. Are you Buang kang media ka. Kasi nga, hindi naman sinabi ni Mike na huwag mag-imbestiga. Ang point dito ni Mike Defensor, ang daming problema sa bayan Bakit kailangan gipitin siya? Bakit kailangan magsakripisyo itong mga ordinaryong Pilipino na naghanap buhay ng tama? Yun yung punto doon, Madam Bias na media. Maliwanag naman, political persecution po ito At meron, kinukunik lang nila kay Mike kasi si Mike ay, siyempre, sumusuporta sa 18 ex-Marines. Siya talaga yung tumatayo na suportado namin yan. Lahat ng mga presko nandun, mga kaso nandun. Natural, gigipitin ni Bangag. Yan ang nakikita natin. Dapat tingnan din ng mga media ito. No? Bakit nagkaganoon? Bakit ngayon lang? Kung saan maingay si Mike laban dito sa mga kurakot sa gobyerno na malita-malita, bakit ngayon lang siya? Bakit pinilit nila i-connect ito sa kanilang pamilya? Yun lang yung titingnan natin. denying that your family had any involvement at all, or are you denying that there was trafficking going on at the club? Both. We are not involved in the business because we are involved in the building. Now we are involved technically with so many other investors. In fact, maraming mga investors doon kakampi pa ng administrasyon. Number two, there are many establishments there. You have 7-Eleven, you have the Korean restaurants. They are lessors and we are not involved in any of their operations. Correct. So basically, long story short, landlord po kayo, and that much you are agreeing to. Pero to say, because according to the NBI, your family or your wife and your daughter own the establishment, that is erroneous. Just to clarify. Yes, and also, pagdating doon sa ownership ng property, hindi kami lang yan kasi marami kami nag-invest dyan In fact, may office din kami dyan and we are renting to the mother corporation which owns the property. Okay. So who owns Chicago, the KTV, Congressman? It's a company, the Chicago company, that I think they already have the NBI report on that. Yeah. And then yung mismong hotel that they're sabi na we are involved, give up na namin yun in 2019. Kasi we really had that hotel before and we were operating it. But in 2019, it was taken from us. Another group operated it for just, binabayaran nila yung rental. Pero yung point ko, yung sinasabi na, porket crisis, hindi kayo exempt. I agree. But the point is, ang dami nating problema on criminality.
And you're attacking KTV clubs, that's the point. You have to remember, human trafficking is parang sindikato yan. Kinukuha niyo yung mga tao, especially in child prostitution, ilalagay niyo sa isang lugar, and then inaano ninyo siya. Parang pino-force ninyo, ini-intimidate ninyo to do sexual favors. Yan yun. Yan yung definition ng law. And none of that falls in all of this, even in the testimonies. I saw the reports already that came out. Hindi, walang ganun eh. So, sablay dito si Matibag. Tingnan mo ha. Kasi ang sabi ni Matibag kanina, yung KTV bar daw, so parang mayroong sexual, no? Sexual activities. Tapos, pinapatuloy daw doon sa hotel. So ngayon, bakit nakaladkad ang pamilya ni Defensor? Matagal na pala sila nag-divest. Wala na po silang kinalaman sa hotel since 2019. Ano nang petsa ngayon? 2026. At yung malaking building na yan, hindi lang naman si Mike Defensor ang may-ari. Isa lang sa mga incorporators, stockholders, ayan. Itong pamilyang Defensor. Bakit siya lang? Dapat lahat ng mga stockholder kinasuhan ninyo. So dito pa lang maliwanag, ito ay pamumulitika. Kasi nga maingay si Defensor laban sa mga kurakot. So halata kang Matibag ka. So anong connect ni Defensor doon sa KTV na Chicago company? Wala. As in. Anak ng kamuti, no? Pinipilit lang nila sinisira si Defensor. Sige, tuloy, oh. Well, technically, Congressman, a KTV bar or a nightclub is not an illegal business per se. But as the landlords, were you aware of the nature of the business? Kasi ang sabi po ng NBI dito that sexual services were being offered. Well, you know, ang sinasabi ko, yung operations nila is operations nila yon. In the same manner na yung Korean restaurant, we don't know the ingredients. We don't know what they cook, what they serve. We don't know their prices. So that's them. That's their operations. Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan niyo lahat ng records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga kalaban. Puro mga kalaban. O, sa akin, ilang corporations na may involvement ako na tinira nila. Of course, I will justify. May basis, may basis. Pero sinasabi ko sa kanya kay Atty. Matibag, sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap, huwag mong gamitin ang politika para mangkipit ka ng mga tao. 9 years ako naging kabinete. Wala akong ginapit kahit isa. Wala makakapagsabi na I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito, grabe yung ginagawa nila, pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, dinadamay nila. Sir, Ang bobo ng mga reporter ng News 5, no? Tingnan mo ha, anong kinalaman ng nagpapaupa sa isang malaking building sa operasyon ng umuupa sa kanila? Wala akong kinalaman dyan. Wala akong pakialam dyan. Ako, landlord ako, nagpapaupa ako, sige, mang-upa kayo dyan. Mag-business kayo, magbigay kayo ng license, mag-comply kayo ng license. Alam niyo po ba, madam, kung sino ang managot dito? Hindi yung may-ari ng building na inupahan nila, kundi yung local government unit. Binigyan ninyo ng permit si Vico Soto. O Vico, tingnan mo, bakit hindi nyo nakita ho ito? Na merong establishment na nag-o-offer ng ganito. Ang hirap naman ho, pag i-connect nyo sa landlord, anong pakialam namin dyan? Basta nagbayad sila sa amin, nag-assign ng kontrata, ito yung sinasabi nila, goods kami dyan. Wala kaming pakialam sa niluluto nila, sa activities nila dyan, kasi hindi na namin saklaw dyan. So ngayon, dapat ang managot dito, local government, kung meron talagang ganon. Sabi naman ni Mike Defensor, walang ganon. So ibig sabihin, gawa-gawa nga, para lang makaladkad ang pangalan ni Defensor. Tuloy yun. SEC records show that your wife Julie was listed as the president of Zerin Development Corporation, which does business Correct. under the name of Blue Hotel. So, Yes. I mean, I know you're saying that you guys are just landlord, but she was also serving as the president of the company, right? So, in a way, Yes, she's also operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Kung yung lahat ng yan na turn over na namin to the new group, to the new owners. It may have been registered under our name pero hindi na kami dan involved.
Kahit na tingnan niyo yung records ng Sirin, wala yang income, wala yang employees. So, again, I'm going back to the point. I think the issue here is not the raid. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao. Pero kung linawin lang natin, no, because we want to get this absolutely correct. So we settled the ownership issue now with Chicago, so they're basically renting. Pagdating dun sa hotel, you said you guys used to own it. By us, do you mean your family, including your wife and your child? Or do you mean the same investor group that owns the other building? Or No, it's a different it's a operation. different- Yeah. Okay. Okay. If I may explain. Correct. And then Kasi next parang- question. Okay, linawin lang natin Yeah. ako. Yung next question is, you said you gave it up. Do you mean that you sold the hotel? Or, kasi minsan uso yung papamanage mo sa isang property management or hospitality management o kayo na mag-manage itong property ko kasi ayoko na problemahin. What exactly was the term when you said we gave it up? Was it sold? Correct. Yeah. Kasi ang nangyari dyan sa operations namin is that, well, of course, the property is the property. Ngayon, let's say yung hotel, group rented it out, particularly us, but different investors. So we were running it at some point and then we gave it up. Another group before rented it, it was a person, not a corporation, and we can show documents to prove that. So sila na yung nag-operate noon ng hotel. So, as I've said, yung isang office naman doon, they're renting it out for an office. So sila naman ang nag-operate doon as an office. So yan yung structure nung it's how can I put that again? Parang isa siyang, let's say, isang building that we have a different group of investors. Then some people may be investing in this and they will be setting up their own business there. Yung iba naman ganito gagawin. So ganun yung setup nung pinaka-property. And we have records and we have documents to show that and to prove that. So can I just get one thing straight as well? Your wife is no longer the president of Zerin Development? No, she's not. She's not anymore involved in any way with Zarin. She's not running the hotel. Nothing. Kaya yung NBI, pinipilit nila talaga na, I think, no, I guess, na pinipilit nila na idikit yung issue na gawin nila tong human trafficking issue. Pero bukas pa yung Zerin, sir. I mean, it still exists. Yung Zarin kasi, again, inibap na namin yan 2019. Now, noong 2025, kaya sinasabi lang may license doon, yung company, si Mabel, one of those, I think, part owner of Chicago, they revived the corporation under them. So, hindi na kami involved in any way with that operation, with anything in that operation. Okay, so mas malinaw to na natin. Yung hotel na sinasabi ni Matibag, 2019 pa ay hindi na po minamanage ng asawa ni Defensor. At wala na po silang kinalaman at hindi po presidente yung asawa ni Mike Defensor since 2019. So yung Chicago na ni-read na KTV na di umano'y merong di magandang ginagawa, ni-revive nila yung hotel noong 2025, last year. So pag-revive nila, pagbalik nila ng operasyon, ay wala nang kinalaman ang pamilyang Defensor. So isa lang ang ibig sabihin niyan, kung meron mang kasuhan, yung kakasuhan, kung sabihin na lang natin may ginagawa yung hotel na hindi maganda, yung mga nagmamanage na, yung nagmamayari na ng naturang hotel. At yung Chicago na KTV, yun yung kakasuhan. Ngayon, ano po ang pananagutan ng pamilyang Defensor? Zero. Kasi bakit? Sinabi nila, wala na kaming connection. Hindi na kami connected dito sa mga operasyon nila. Ang committee, kami, landlord, pero hindi kami nag-iisang landlord dyan. Marami kami dyan kasi nga may iba-ibang mga investors dyan. Hindi solo ni ang pamilyang Defensor ang naturang mga buildings. So kung mayroong mang nangyayaring hindi maganda dyan, yung kakasuhan mo, yung nag-manage ng hotel, yung nagmamayari ng hotel at nagmamayari ng KTV. May point din naman yung si Matibag na, for example, yung ginagawa sa KTV na hindi maganda, sabi nila, pinapatulog dun sa hotel. Kasi nga, ang nagmamanage ng KTV ngayon at nagmamanage ng hotel ay isa lang. Isa lang ang may-ari ngayon. So bakit nakukunik yung pamilyang Defensor? Kasi nga noon, noong 2019, hindi natin alam, 2018, nagiging parte sila ng hotel.
Pero nung 2019, nag-divest sila, wala na silang kinalaman dyan sa lahat ng operasyon. So, ibig sabihin, sablay na naman dito si Matibag. No? So, pinipilit lang nila kinaladkad yung pamilya ni Mike Defensor. Akala ko kasi babae yung anak ni Mike, lalaki pala yan. No, LGBT. So, mukhang babae. At ang masaklap dyan, pati asawa, kinakaladkad. Alam niyo, ang dumi talaga maglaro ng Marcos admin. Gagawang ka talaga ng kwento, gagawang ka ng kaso. Kagaya sa nangyari, sinapit ni Pastor Kibuloy, ganun din eh. Patay na ng kaso, binubuhay pa. Ito yung sindikatong gobyerno. So tuloy po natin yung depensa ni Mike Defensor. Ito po, narito. Congressman, you are calling this as a part of a political attack. But when it comes to the corporation that owns this building, would you say the other investors are just private individuals or meron din pong mga high-level individuals or mga galing po sa mga prominent na political families? Well, again, mga investors na private, and I don't want to drag their names into the issue, pero marami doon kakampi ng administrasyon. That I can say. Push comes to shove, nandun naman yung mga tao, inaresto nila, tanongin nila sino mga nakikita nila doon. And it will show na mas makakasama pa nila yung mga grupo ng administrasyon kaysa kay any of us persons, or personalities in the opposition. Yeah, words. NBI Director. So nadali ni Bangag ang kanyang mga kakampi. Putak eh. Sablay ka naman Matibag dito. Sumadagdagan na naman ang kaaway ni Bangag. Sa bagay, ang mga Duterte, kakampi nga ho nila noon, ginagago. Ganun talaga yan. Wala kami pakialam sa inyo, basta gaguhin namin si Defensor. Dahil ang ingay-ingay dito, pagdating sa mga pangungurakot namin, mga mali-malitang pera. So wala, sasagasaan namin ngayon. Itong inumin talaga naman, demonyong pamilya ho talaga. Melvin Matibag says they only found out that the companies were linked to you guys after the raid. He said that they got tipped off, and then they conducted surveillance operations, and then they binantay nila and so on and so forth. And they even at some point discovered nga the secret passage allegedly that leads to the nightclub to the hotel. Sorry, the hotel to the nightclub. And again, he says it's unfair for your wife to characterize this as politically motivated because they only found out of the linkage to you guys after the raid. Secret passage daw from KTV to hotel. Parang naalala ko doon na ginagawa kay Pastor Kibuloy. Yung cathedral daw, meron daw secret passage papuntang kwarto. Putang inang script na yan, no? Kwarto daw ng mga kababaihan. Lo niya. Ang ina, talagang dadaliin to si Mike Defensor eh. Gagawin yung nangyayari kay Pastor Kibuloy, gagawin sa kanya. Tsaka nakawawa naman talaga pag lumabang ka sa mga kurakot sa gobyerno. Oh. Si Atty. Matibag, matalinong tao yan. May tao sila sa NBI. Alam ko na marami na wala ng respeto sa kanya sa loob ng NBI. Because nakikita nila yung mga operations na ganito, na very political. Ang sinasabi ko, ang dami nating problema sa Pilipinas. Ang i-ooperate mo, ang magkakaroon ka ng spiya pag kakaroon ng investigation, ay yung mga KTV clubs. Nagkataon, ang dami KTV clubs. Diyan lang sa Pasig meron, Casablanca is in Shangri-La, sa Manila you have in Okada, City of Dreams. Lahat ng yan, diba? They have KTV clubs. So, bakit natututukan itong kumpanyang to? Bakit natututukan yung particular operation na to? Sa dinami-dami ng problema natin sa droga, peace and order, kidnapping, yan ang tututukan ng NBI. Yeah. And So, yet, it is political. and yet Tama ka dyan, Mike Defensor. Political po ito, mga bubo na mga media sa News 5. Tama naman, kadami-daming KTV bar. Bakit yung City of Dreams? Hindi ninyo nire-read. Hindi nyo pinupuntahan. Ang dami-dami dyan sa Quezon Avenue. Sa Maynila, sa Malati. Ang dami dyan. Mayroon din sa Makati. Bakit hindi nyo nire-read? Bakit sa Pasig talaga? Kasi nga nandun si Mike. Nandun si Mike Defensor, ang ingay pagdating sa korupsyon. Bakit hindi po ninyo nire-read yung mga kongresista na dinedelibera ng mali-malitang pera? Yun dapat yung nire-read. Puntahan natin kasi magnanakaw po ang mga yun. Galing sa Kabanang Bayan yung ninakaw. Ang animal talagang
Talaga. Director Matibag was once the chair of PDP Laban and was once associated with former President Duterte. At one point, naging acting cabinet secretary pa niya. Nag-tridor nga ang animal. Tridor nga itong hinayupak na Matibag, sinampal ng malita, ginamit lang ang mga Duterte, parang Marcos Bangag lang, sa kanilang political career. Kaya hito, nakakita naman ng ng opportunity dito kay Bangag. Opportunistic to si Matibag. Matitigil lang yan. Ilang taon lang yan. Malapit na. Si Attorney Matibag. I mean, politically lang. I just wanted to point that out. Yeah. Alam mo, Regine, ang tagal ko nga naging cabinet, 9 years. Sinasabi ko yan, no? And maraming ganyan talaga sa politika, naglalaban kayo na may politika kayo. Marami akong kaibigan sa administration ni President Bongbong Marcos. Alam namin yung parameters ng laban. Alam namin ang away. Alam namin na hindi pwedeng isangkot ang mga pamilya, hindi pwedeng isangkot yung mga pribadong interest. You do not, you do not involve your family members or other persons not directly involved in politics. So, itong ginagawa ni Atty. Matibag, wala pa siyang 1 year. Yung attack niya, left and right, hindi lang sa akin, sa lahat ng tao. And I think that should be a cause for concern. Huwag siyang manggupit because of politics, because iba ang paniniwala ng tao sa paniniwala niya. But like you said, really quickly lang, no, sir, meron naman kayong complete documentation, no, yung transfer of ownership. So, may lalabas nyo naman ito and you can prove it, right? Yeah, I'm confident. Pero alam mo, pinapalabas nila very clearly, human trafficking is unbailable case. Yeah. Ang gusto nila, ikulong yung asawa ko. Ang gusto nila, ikulong yung anak ko. Walang kinalaman yung mga to sa politika. Ako nga nagsasabi di ba? Idikit nyo na yung kaso sa akin, ako na yung kulong ninyo. Huwag nyo idamay yung asawa ko at higit sa lahat yung mga manggagawa. Every time you attack a company and you close a company or you suspend a company, people are suspended. The work is suspended. They are not paid. So today, 1,000 tao na yan. There are 3 companies already. It's documented what they have done to me. No, not just to the companies, to me, and particularly the workers. Yeah. Ito yung mga ginawa nila. Ito yung presyo talaga ng lumalabang ka dito sa mga kurakot sa gobyerno. Diyos ko. Wala na, hindi lumalaban ng patas eh. Alam, Matibag, may araw rin naman yan eh. Hindi naman nabambuhay dyan sa invitong animal na ito. Darating ang panahon, Mike, ikaw magiging NBI director, mas maganda. Or cabinet secretary, pwede rin naman to si Mike Defensor eh. Kasi magaling ho ito at kailangan natin makulong tong mga hinayupak ng mga nang-aapi sa gobyerno, nang-aapi sa mga Pilipino, nang-aapi sa mga nagkikriticize sa gobyerno, mga opposition. Sa panahon ni Tatay Digong, walang ganito. Nakapokus lang talaga si Duterte sa kung ano yung programa niya na pwedeng iangat ang ating ekonomiya para sa maraming Pilipino. Yan lang nakapokus talaga. Pero yung parang papahirapan mo yung nagkikriticize sa inyo, malabo. Tingnan mo si Trillanes, sinayaan lang naman ni Tatay Digong eh. Hanggang ngayon, putangin na putak ng putak sundalong kanin ginagamit ni Bangag. Si Dilima nadali lang kasi nga maliwanag yung may kinalaman siya. Doon sa pulburon, sa Bilibid, na doon nga nagluluto, siya yung chief Department of Justice Secretary. Hawak niya yung Bilibid. Doon pa lang, talagang may kaso si Dilima. Hindi pwedeng palampasin yun. Pero tingnan mo naman si Trillanes, putak ng putak laban sa mga Duterte. May nangyari ba? Hinasuhan ba ng todo si Trillanes? Hindi. Unayaan, magsalita ka. Wala namang maniniwala sa inyo. Pero ito, nakakalungkot. Pati asawa po ni Mike Defensor, pati anak, dinadamay. Mukhang ikukulong yata kasi hindi billable yung human trafficking. Kagaya kay Pastor Kibuloy, yun ang gagawin ho nila. Anak ng kamuti naman. May katapusan din tong mga animal. At ito po, yung basahan niya po natin, yung statement ng asawa ni Mike Defensor, si Julie Defensor. Ang sabi po niya dyan, I address Attorney Matibag directly. If you have a political or personal grievances with Mike, have the courage to resolve it with him directly. Stop using me, our daughter, and hundreds of innocent displaced workers as collateral damage in a dispute
that has nothing to do with us. As a mother, my priority will always be the protection of my family. We will not be bullied, silenced, or intimidated by these cowardly tactics. We will exercise the full extent of the law to clear our names, expose this harassment, and hold those responsible accountable. Alam niyo po kasi masyadong halata itong mga animal na alam mo pag may nag-criticize, hanapan ka nga ng butas, hanapan ka ng kaso, ipapakulong ka, papatahimikin ka. Ito yung ginagawa ng gobyerno, mapanggipit ng aapi, no? At ginigipit ka talaga. Pero siguro ako sa akin nakikita ko hindi magpapatinag dito si Mike. Lalaban po ito. Kailangan lang magkakaroon din po siya ng maraming suporta. Ako, isa na po ako dyan. Naliwanagan po ako dito sa mga sinasabi ni Mike patungkol po dito sa pautot ni Matibag. Tama naman si Mike Sa daming problema ho natin, bakit yung KTV pa talaga yung iniisip ninyo? Bakit ayaw po ninyo isipin yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, mga flood control ghost projects? Bakit hindi nyo nire-read? Yung mga criminalities na nangyayari sa bayang ito. Yung mga sindikato sa kaban-kaban na pera ng bayan mali-malita. Bakit hindi po yun ninyo nire-read? Sa daming KTV bar, bakit napunta pa talaga doon sa Pasig? Kasi nga nandun si Mike Defensor. Yun yung point dyan. Ang hirap ng bayan, ang hirap ng ekonomiya ngayon. Ang mga Pilipino nahihirapan dahil sa crisis ng ekonomiya. Itong mga to nawawala ng trabaho dahil sa pamimersonal ni Matibag. Alam mo, utos to ni Bakay. Alam naman natin ang NBI, hawak ni Lisa Bakay. Utos ng Marcos admin ito. Dahil malapit na sila mabibisto Ngayon, sino pa kaya ang susunod na bibiktimahin nila, gigipitin nila? Tangina, lahat na lang. Grabe no, Atty. Harry Roque. Ito si Mike kasi, bagong sulpot talaga to na matapang na lumalaban sa mga kurakot sa gobyerno at sumasama ngayon sa advokasya ng mga Duterte. Nakasama na natin po ito si Mike. Malaking tao rin po ito. Malaki pong ang impluwensya nito. Congressman dating congressman. Pag nagsalita, napakatalino. Talagang walang preno rin po. At ngayon pa sumusuporta po sa 18 Marines na personal aid ni Saldico na nagde-deliver ng mali-malitang pera sa mga kongresista. Baka nga asawa din ni Matibag na deliveran din. Baka si Matibag na deliveran din. Hindi natin alam. Kasi nga kumakain sa restaurant, isang kainan, 126,000 anak ng kagawang pera ng bayan yan. Anyway, good luck po sa inyo. Mike Defensor, laban lang para sa bayan. Basta, tayo tuloy-tuloy lang sa ipinaglalaban. Tatag lang. Happy birthday muli, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pilipinas, Duterte pa rin tayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko,
pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ng diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.